Ito yung sinasabi ni na sundan daw yung bilog. Makikita natin sa illustration ang dalawang holes na nakaukit sa isang bato na nakaayos ng straight. Pagdating sa ganitong mga holes na palatandaan, na may parehong laki at nakaayos ng straight. Kadalasan itong ginagamit ng mga Japanese Imperial Army bilang directional marker, na maaaring nagtuturo sa mismong lugar na pinaglagyan ng nakatagong deposito. Ang kailangan mo lang gawin ay gumawa ka ng line gamit ang pagkakaayos ng dalawang holes, at pagkatapos sundan mo ito kung saang lugar ito nakaharap, at alamin mo kung anong meron sa nasabing lugar na pinapahalagahan ng dalawang holes na palatandaan. Ito yan papunta doon. Tapos ito naman, papunta doon. Kaya nga lang po, tinatamaan niya, yan yun. Ngunit pag sinundan mo ang direksyon na tinuturo ng dalawang holes na palatandaan, mararating mo ang dalawang bato na ito na magkatabi, na ang pagitan nilang dalawa ay ginawang passage pabalik sa dalawang holes na palatandaan. Isa itong indikasyon na ang dalawang palatandaan na ito ay nagtuturuan sa bawat isa. Ito ay malinaw na ang nasabing mga palatandaan ay nagbibigay kahulugan, na ang pinaglagyan ng nakatagong deposito ay nasa pagitan ng nasabing mga palatandaan. Parang square na bato. Yung araw kasi doon, kaya sabi niya, doon daw. Doon yung, apak pa baga ng paa. Kasi may kaganda ng mga bilog pa ito. Pagkaka-circle niya. Maliban sa dalawang holes na ginawang directional marker, at dalawang bato na ginawang passage, mapapansin rin natin ang isa pang karagdagang hole na nasa harapan ng isang paa na palatandaan, at ito ay nakaukit ng paslant. Pagdating sa mga hole na palatandaan, na nakaukit ng paslant, o sa pader ng isang bato, ginamit ito ng mga Japanese Imperial Army bilang isang directional marker, kahalintulad ito ng isang eye marker, na direktang nagtuturo sa isang napakahalagang lokasyon, at ang nasabing lokasyon ay maaaring pinagbaunan ng mga mahahalagang bagay. Doon yan papunta doon. Yan ang parang pinaka-araw na. Yung 10 meters daw mula dito, 15 tsaka 20. Kasama matindi pa nga po, ito pa po. Hapak pa ito eh. Po ba? Walang duda na ang markang ukit sa batong ito ay isang kana na paang marka. Sa hindi pa nakakaalam, pagdating sa isang paa na palatandaan, ito ay nagpapahiwatig sa 5 cardinal directions na kailangan mong i-explore, mula sa ukit na paang marka, at isa sa nasabing 5 cardinal, ang nagtuturo sa tamang lugar na pinagbaunan ng nakatagong deposito, o di kaya ay pag sinundan mo ang nasabing mga cardinal directions, mahanap mo ang isang napakahalagang palatandaan na siya namang nagtuturo sa tamang lugar na pinagbaunan ng mga mahahalagang bagay. Ngunit sa sitwasyon na ito, ang naturang paang marka ay direktang nakaharap sa isang hole na palatandaan, nagbibigay interpretasyon naman ito, na ang isang direksyon na dapat mo i-explore, ay kung saan nakaukit ang nasabing hole na marka. Ngunit pag sinundan mo ang naturang direksyon, mararating mo naman ang dalawang holes na ito na nagtuturo naman sa isang direction papunta sa isang lokasyon na pinagbaunan ng nakatagong deposito. Ipagpalagay na lang natin na ang direction ng paang marka papunta sa hole na palatandaan ay ang cardinal direction na west. Maliban sa west direction, kailangan mo ring suriin at i-explore ang karagdagang 4 pa na mga cardinal directions na ito, ang south, southwest, north, at northwest, at alamin mo kung anong makikita mong kakaiba o mga karagdagang palatandaan sa mga nasabing cardinal directions na nabanggit. Parang apak pa siya eh. Ito po ang matindi dito. Kumbaga tayo, parang kwadradong rectangle na ano. Napag sinundan mo ang mga directions na itinuturo ng mga palatandaan sa paligid ng nasabing treasure site, mararating mo ang isang lokasyon na pinapahalagahan nilang lahat, at ang naturang lokasyon ay ang lugar na kinalalagyan ng batong hugis rectangular. Sa katunayan, ang nasabing rectangular, ay hindi naman natin matatawag na ito ay isang surface trail marker, sapagkat ang naturang rectangular ay nakalubog naman sa tubig. Mas akmang tawagin ang nasabing rectangular, na isang hidden rectangular box, dahil ito ay isang hidden box,
nagbibigay indikasyon lamang ito, na ito ay kwalifikado na paglagyan ng mga mahalagang bagay ng mga Japanese Imperial Army noon. Bato oh. Parang box. Diba? Ulo oh. Parang simentado baga oh. Oh. Ano yan oh? Tingnan mo. Kasi ito rin oh. Oh, kung ito parang ginawang heart eh. Kasi ito oh. Ang lupit ito. X. X talaga oh. Squadrado. Kumbaga. Okay. Pero kung doon. Kasi yung araw, nung umaga, doon galing. Tapos nung hapon na, dito ng direksyon ng araw. Yung ang bilog na yun, parang tumatama dito sa bato na ito. Tulungan mo kami. Paano ito? Mula naman sa dalawang batong ito, papunta sa naturang direction, makikita natin ang tatlong holes na nakaukit sa isang bato, na nakaayos ng hugis triangle, at sa kanang bahagi naman ng triangular holes na palatandaan, ay makikita rin natin ang isa pang karagdagang hole na ukit. Pagdating sa triangular holes na marka na nakaukit sa isang bato, ang ganitong uri ng palatandaan, ay merong tatlong paraan at kahulugan. Ang pagiging akma ng isang kahulugan na may kinalaman sa triangular holes na palatandaan, ay nakadepende sa pagkakaayos ng mga karagdagang marka sa paligid ng nasabing palatandaan. Sa pinakaunang kahulugan pagdating sa isang triangular holes na marka na nakaukit sa isang bato, maaaring ito ay nangangahulugan sa pagkakaayos ng mga palatandaan sa paligid ng naturang treasure site na nakaayos ng hugis triangle. Isa itong patunay na pag nakakakita ka ng isang triangular holes na marka na nakaukit sa isang bato, ang pinakauna mong gagawin ay maglibot ka sa paligid ng naturang treasure site upang maghanap ng mga bato o lumang puno na nakaayos ng hugis triangle, o maaari rin na ito ay nagpapahiwatig sa tatlong bundok na nakaayos pa rin ng hugis triangle. Sa ikalawang kahulugan, maaaring ang tatlong holes na marka na nakaayos ng hugis triangle ay nangangahulugan sa isang elemental symbol na fire. Na ibig sabihin, ang naturang triangular holes na ukit ay maaaring ginawang given or lock sa cardinal directions na south. Isa itong indikasyon na pag nakakakita ka ng markang triangular holes na nakaukit sa isang bato, ang dapat mong gawin ay alamin mo kung saang direction nakaharap ang nasabing marka, gamit ang isang compass. Sa ikatlo at panghuling kahulugan ng isang triangular holes na palatandaan, maaaring ito ay nagbibigay interpretasyon na object, na ibig sabihin ng naturang marka ay nagpapahiwatig sa nakatagong deposito, malapit sa nasabing palatandaan. Ngayon ang tanong, sa anong direction naman papunta at matatagpuan ang nakatagong deposito na pinapahiwatig ng isang triangular holes na palatandaan? Kung mapapansin natin, ang isa pang karagdagang hole na ukit, na nasa kanang bahagi ng triangular holes na palatandaan, ang naturang hole na marka ay siyang nagbibigay direction, papunta sa lugar kung saan maaaring nakabaon ang mga mahalagang bagay, at ang lokasyon na tinuturo nito, ay ang mismong lugar kung saan nakalagay ang isang cemented rectangular box na nakalubog sa tubig. Dibaga tayo, parang kwadradong rectangle na ano, bato oh. Parang box. Diba? Puro oh. Parang simentado baga oh. Ano yan oh, tingnan mo. Kasi ito rin oh.